8:00 nang magising siya kahapon. First time nangyari ang ganon. Ang sabi sa kanya ni Jennifer ay ginigising siya nito para ipaalalang date niya with Devi. Pero ang himbing raw ng tulog niya. Siguro ay dahil sa sobrang pagod, kaya siya nagkaganoon. Pero hindi na yun mauulit, anak. Promise, this coming Sunday, talagang mamamasyal na tayo, okay? Pinkies promise, Daddy. Sabi nitong itinaas ang isang daliri at inilapit sa kanya. Itinaas rin niya ang isa niyang daliri. Pinkies promise, anak. Tugon niya rito sa kamuling itinuon ng pansin sa pagmamaneho. Nakaramdam siya ng pananakit ng ulo ngunit binaliwala lamang niya yon. Marahil ay dehydrated lamang siya kaya parang may mga matutulis na bagay ang bumabaon sa utak niya ng mga sandaling yon. Sinigurado rin niyang masiglang masigla siya habang nakikipag-usap sa anak para hindi nito maramdaman ng iniindang sakit. Pagkahatid sa bata ay dumiretso siya sa kaibigan doktor para magpa-check up. Ano ba yung last na kinain mo kagabi? Tanong ng doktor sa kanya. Pilit niyang inaalala ang kinain. After dinner, uminom lang ako ng coffee at kinain ko yung cake na binake ni Jennifer. Why? May kinalaman ba yun sa pananakit ng ulo ko? Malalaman pa lang natin bukas ang result ng CT scan pero may hinala akong na food poison ka. Are you sure hindi expired ang gatas na inihahalo mo sa kape? Kadalasan kasi gatas ang cause ng food poisoning. Anito sa kanya habang kinukuhanan siya ng blood samples. Binigyan rin siya nito ng urine specimen container para sample ng ihi na ibibigay niya rito. Pagkatapos ng test sa kanya ay pinababalik siya nito bukas para makuhang result ng ginawang pagsusuri sa kanya. Pinainom rin siya nito ng gamot para mawala ang pananakit ng ulo niya. Dumiretso na siya sa opisina pagkatapos niya sa ospital. Sir, si Ma'am Jennifer nasa kabilang linya. Dinig niyang sabi ng kanyang sekretarya. Tumango lang siya rito sa kasinagot na ang tawag ni Jennifer. Babe, wag mo sanang kakalimutan yung taste test natin mamayang 5 o'clock. Paalala nito sa kanya. Nawala na rin yun sa isip niya. Kailangan nga pala nilang puntahan ng hotel kung saan gaganapin ang kanilang kasal ni Jennifer para tikman ng mga pagkain na i-avail nila para sa reception. Okay, tugon niya rito. Hindi niya na itago ang nanamlay niyang boses kaya medyo nainis ito sa kanya. Bakit parang ako lang ang excited? Reklamo nito sa kanya. I'm sorry, medyo stress lang ako sa dami ng kailangan kong asikasuhin dito sa opisina. Kaya nga siguro nakatulog ako na maghapon sa bahay dahil sa sobrang pagod. Nagpa-check up na nga ako kanina dahil biglang sumakit ang ulo ko. Siya nga pala, pakicheck nga yung mga pagkain natin sa pantry. Baka expired na yung iba dun sa dami ng mga pinapamili natin. Pakicheck rin yung mga gatas dyan. May hinala si Dr. Perez na na-food poison ako kahapon. Food poison? Naku, baka nga kasi paggising ko naman kanina masakit na masakit ang tiyan ko at nakailang beses akong nagbanyo. Medyo sumakit rin ang ulo ko pero tolerable naman. Pumunta ka na rin sa doktor just to make sure, okay? Utos niya rito. Okay, babe. Pagkababasa po na hinarap na niya muli ang pagtatrabaho, ngunit maya-maya lang isumusuka na siya, kung kaya't isinugod siya sa ospital. Nagpanik si Alondra nang dumating ang driver ni Tyrone para sunduin si Devi. Nasa ospital raw si Tyrone at nakakumpine. Hindi siya pumayag na hindi siya kasama ng bata papunta sa ama nito. Pagdating niya sa loob ng ospital ay si Devi lang ang pinapasok sa loob ng kwarto ni Tyrone, kung kaya't naiwan siya sa labas. Ngunit hindi mawala ang pag-aalala sa dibdib niya. Halos 1 oras yata sa kwarto si Devi. Siya naman ay hindi mapakaling naghihintay sa labas ng kwarto. Gusto niyang silipin si Tyrone. Gusto niyang makita man lang ito. Matiyak na nasa maayos itong kalagayan. Ngunit nasa loob ng kwarto si Jennifer at ang mga magulang nito. Maya-maya ay lumabas na rin ang kwarto nito si Devi. Malungkot ang mga mata at halatang galing sa pag-iyak. Kumusta ang daddy mo? Nag-aalalang tanong niya rito. Kinarga niyang bata. Mommy, mamamatay po ba si Daddy? Mangiyak-ngiyak na tanong nito sa kanya. Ang daming nakasaksak na kung ano-ano sa katawan niya eh. Ibinaba niya ang anak at nagpumilit na makapasok sa kwarto ni Tyrone. Ngunit hinarang siya ni Jennifer. Alam mo siguro kung hanggang saan ka lang. Masungit na sabi nito sa kanya. Hindi ko naman nakakalimutan yon. Gusto ko lang matiyak na maayos ang lagay ni Tyrone. Para ano pa? Sita nito sa kanya. Pwede ba, Alondra? Tigilan mo na yan. Masyado ka nang pumapapal sa mga buhay namin. Hindi ka pa ba masaya sa oras na ibinibigay ni Tyrone sa anak mo? Pati ikaw gusto na rin makisiksik?
Natahimik siya. Nilingon ni Jennifer ang tauhan ng mga Stevenson. Gaston, ihatid mo nang mag-ina sa kotse para makauwi na sila. Bawal maabalang pamamahinga ni Tyrone. Mas lalong bawal ang maingay dito. Muli siya nitong sinulyapan sa kapairap na naglakad palayo sa kanya. Napatungo siya. Wala naman siyang karapatan kay Tyrone para magalit siya. Mas lalong hindi niya dapat na ipinipilit ang sarili sa buhay nito. Iginiya siya ng tauhan sa sasakyan kung saan naghihintay ang driver at ipinahatid na sila nito pa uwi sa kanilang apartment. Napapaiyak na niyakap niya ng mahigpit si Devi. God, mahal na mahal pa rin talaga niya si Tyrone at parang dinudurog ang puso niya sa labis na pag-aalala dahil hindi niya alam kung anong sakit nito. Halos 5 araw ring nakakonfine sa ospital si Tyrone, kung kaya't labis na nag-alala ang kanyang mga magulang. Hiniling niyang sunduin ng mga ito si Devi dahil miss na niya ang bata. So far ay sobrang pagod at stress lamang daw ang dahilan ng pagkahilo niya. Maaaring na food poison rin daw siya, kung kaya't ipinatapon na ng mommy niyang lahat ng mga pagkain sa kanilang pantry. At sinabihan nito si Jennifer na i-check ang lahat ng expiration date ng kanilang mga pagkain, lalo ng mga gatas bago nila kainin. Ngayon ay palabas na siya ng ospital. Excited siyang makita si Devi. Nangako siya rito na mamamasyal sila. Talaga bang si Devi lang ang gusto mong makita? Ako sa ni Jennifer nang magpaalam siya rito para puntahan ng anak. Heto na naman ba tayo? Aniyang napahinga ng malalim. Akala ko bumalinong na sa'yo na every weekends oras namin yun ni Devi. Wala ka ng time sa akin. Nagtatampong sabi nito. Mabuti pa nung nasa Amerika tayo. Nagagawa nating mag-date. Ngayon kung hindi ka busy sa trabaho, andun ka kasama ng anak mo. Araw-araw naman tayo magkasama, hindi ba? Ngayon lang ako bumabawi sa anak ko. Katwiran niya rito. Kumibot-kibot ang nguso ni Jennifer para itong bata habang nagsusumamo sa kanya. Kahit manood lang tayo ng TV maghapon, please. Para wala ng away at pinagbigyan na lamang niya ito, tinawagan niya si Devi para ipaalam na hindi siya makakarating ngayon. Nagdahilan na lamang siya rito na hindi pa gaanong maayos ang pakiramdam niya. Ramdam niya ang lungkot sa boses ng bata at nagigilty tuloy siya. Malungkot si Devi na lumapit kay Alondra. Hindi pa raw masyadong okay ang pakiramdam ni Daddy, kaya hindi siya makakapunta dito. Sabi nitong sumiksik sa tabi niya. Hinagod niya ang buhok ng anak. Pero at least nakalabas na siya ng ospital. Hindi ba niya sinabi sa'yo kung anong naging sakit niya? Matamlay na umiling ang bata. Parang gusto ko nang magtampo niyan. Every Sunday naman natin ginagawa na nagde-date tayong dalawa. But since dumating sa buhay mo ang daddy mo, siya na lang ang gusto mong kasama? Of course not, Mommy. Kung may choice lang po ako, gusto ko pareho kayong kasamang mag-date. Pero mag-aaway lang kayo eh. Gusto ko lang pong makasama si Daddy habang nandito pa siya sa Pilipinas. Kasi kapag ikinasal na sila ni Tita Jennifer, baka bumalik na sila sa Amerika. O kaya baka magka-baby na sila at mawalan na ng time sa akin si Daddy. Paliwanag nito sa kanya. Napatitig siya sa anak. Kaka-5 lang nito pero parang ang mature na nitong mag-isip. Hindi ka ba iiyak kapag bumalik na sa Amerika ang daddy mo? Tanong niya rito. I'm not sure, Mommy. Halos paanas lamang nasagot nito sa kanya. Kayo, Mommy. Iiyak po ba kayo kapag bumalik sa States si Daddy? Mapakla ang naging ngiti niya. Bakit naman ako iiyak? Hindi na ako parte ng buhay niya. Mommy, sana magka-boyfriend na rin kayo para hindi ko na makitang nalulungkot ka. Sino namang may sabi sa'yong nalulungkot ako? Umiiyak ka nung di ka pinapasok sa kwarto ni Daddy. Gusto mo po siyang makita, hindi ba? Nag-aalala lang ako kasi hindi ko alam kung anong sakit niya. Kahit naman paano may pinagsamahan kami ng daddy mo. Besides, siya yung daddy mo kaya nag-aalala ako. Kasi love mo po si Daddy, hindi ba, Mommy? Kinagabihan ay hindi nakatiis si Tyrone na hindi kitain ng anak, kung kaya tumakas siya kay Jennifer para puntahan ito. Daddy! Excited na nagpakarga sa kanyang bata. Okay na po ba talagang pakiramdam mo? Worried na tanong nito sa kanya. Umiiyak kami ni Mommy kasi nagkasakit ka. Dagdag pa nito, napatingin siya kay Alondra.
Nakita niyang pamumula ng pisngi nito dahil sa sinabi ni Devi. Tapos ang sungit ng mga bodyguards ni Lola. Ayaw niyang papasukin sa loob ng kwarto si Mommy, kaya wala siyang nagawa kundi magstay sa labas ng kwarto. Ba't ganun, Daddy? Ba't bawal si Mommy doon? Sa halip na sagutin ang tanong ng anak ay ginulo lamang niya ang buhok nito at iniba ng usapan. Gusto mo bang mag-ice cream tayo ngayon? Nagningning ang mga mata ng bata. Mag-ice cream tayo? Hanitong nilingon ng ina. Mommy, halika mag-ice cream tayo ni Daddy. Bago pa makapagsalita si Alondra ay hinila na ito ni Devi. Hesitant si Alondra na sumama sa kanilang dalawa. Kayo na lang dalawa. Baka away na naman ako ng girlfriend ng daddy mo kapag nalaman niyang kasama niyo ako. Sabi ni Alondra na humaba pa ng bahagya ang nguso nang tumingin sa kanya. Hinila niyang isang kamay nito. Halika na, sumama ka na. Hindi magagalit si Jennifer kung hindi niya malalaman. Nag-init ang katawan ni Alondra nang hawakan ni Tyrone ng isang kamay niya at hilain papunta sa nakaparada nitong sasakyan. Narinig pa niyang panunokso ni Debbie habang kilig na kilig sa kanilang dalawa. Uy, ang sweet naman ni Daddy at Mommy. Sana po palagi kayong ganyan, hindi nag-aaway. Sabi nito, nagkatinginan lang sila ni Tyrone. Saka tila naiilang na binitiwan na nito ang kamay niya at inalalayan si Debbie pasakay sa kotse. Sa likod ito umupo habang siya'y sa unahan pumwesto. Nagulat siya ng pagsakay ni Tyrone sa driver's seat, ay ito pang nagsuot ng seatbelt niya. Namumula ang kanyang muka habang nalalanghap ang mabangong amoy nito. Bahagya pa siyang napapikit dahil pamilyar na pamilyar sa kanyang pabangong yon. Para tuloy bigla niyang namiss ang mga bisig nito. Heto na naman siya sa pagbabalik tanaw sa mga matatamis nilang alaala. Marahil ay tuluyan na yung binura sa utak ni Tyrone. Baka ang naaalala na lamang nito ay ang lahat ng mga kasalanang ginawa nila dito. Para tuloy gusto na namang tumulo ng mga luha niya. Kung sana'y nabigyan lamang sila ng pagkakataong makilala ang isa't isa bago nangyari ang mga nangyari. Baka hindi na uwi sa ganitong lahat. Pero kung siya kaya ang una nitong nakilala, magugustuhan na rin kaya siya nito? Napatitig si Tyrone kay Alondra. Nakalimutan tuloy niyang nasa likod nila si Devi. Kung hindi pa niya narinig ang panunokso nito ay baka tuluyan na siyang nakalimot. Natetense na umiwas siya ng tingin kay Alondra at sinimulan ng patakbuhin ng sasakyan. Tahimik na tahimik silang dalawa habang si Devi naman ay panay ng salita sa likuran. Daddy, Mommy, sana palaging ganto. Ang saya-saya po, hindi ba? Anitong itinaas pa ang mga paa. Sana talaga kayo na lang ulit ang ikakasal. Devi, kung ano-anong sinasabi mo dyan, ikakasal ng daddy mo. Kaya pwede bang tigilan mo ng mga ganyan? Nakakahiya sa tita Jennifer mo. Baka sabihin tinuturuan kita ng kung ano-ano. Saway dito ni Alondra. Siyempre po sa inyo ko lang to sinasabi. Katwiran ni Devi dito. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiinis sa sinasabi ng anak kaya tahimik lamang siya habang nagmamaneho. Mula sa rearview mirror ay kitang-kita niya si Alondra habang iniirapan ng kanilang anak. Nahuli siya nitong nakatingin kaya mabilis niyang ipinaling sa daan ng atensyon. Pero nagtataka siyang ang bilis-bilis ng pintig ng puso niya. Lalo na nang magtama ang kanilang mga paningin. Hey Tyrone, what the hell is happening to you? Anang utak niya sa sarili. Umayo siya ng upo at itinuon na lamang ang sarili sa pagmamaneho. Hindi na siya isang teenager para umakto ng ganito. Ramdam niya ang tensyon sa pagitan nila ni Alondra ng mga sandaling yon. Itinodo niya ang air-conditioned ng sasakyan dahil pinagpawisan siya ng bigla. Daddy, giniginawa ko. Reklamo ni Debbie sa kanya. Pero parang hindi niya ito naririnig. Parang gustong magsisi ni Alondra na sumama siya sa dalawa na kumain ng ice cream. Hindi niya maipaliwanag ang tensyon na nararamdaman ng mga sandaling yon. Sumasakit tuloy ang sikmura niya. Nang makarating sa ice cream parlor ay walang imik na bumaba siya ng sasakyan habang si Tyrone ay inaalalayan si Devi hanggang makapasok sa loob. Umorder si Tyrone ng ice cream para sa kanilang tatlo. Ni hindi tinanong kung anong gusto nilang mga flavors dahil lahat ng flavors ay in-order nito para sa kanila. Wow! Mauubos ba nating lahat to? Nalalaki ang mga matang tanong ni Devi dito. Oo, mauubos natin yan. Favorite ko kaya ang ice cream. Nakangiting sagot ni Tyrone dito. Tahimik lang siya. Maya-maya ay narinig niyang tumili si Devi. William! Bumaba ito sa inuupuan at nilapitan ng batang nasa katabing mesa.
Debbie! Nakatawang bati naman ang bata dito. Saka lang niya nakilala ang bata, anak ito ni Raymart. Nakita niyang lalaki sa counter na umu-order rin ng ice cream. Siya bang daddy mo? Dinig niyang tanong ni William kay Debbie. Si Debbie naman ay proud na ipinakilala dito ang ama. Oo, siyang daddy ko, ang pogi ng daddy ko, hindi ba? Mr. Tyrone Stevenson, this is William. Siyang future boyfriend ko. Sabi nitong bahagya pang humagikik. Kumunot ang noo ni Tyrone. Hey, ke bata-bata mo pa yan kaagad ang nasa isip mo? Alondra! Dinig niyang sabi ni Raymart habang papalapit dala ang isang tray na may 2 cup ng ice cream. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagdilim ng anyo ni Tyrone habang nakatingin dito. Tito Raymart, siya pong daddy ko. Si Sir Tyrone Stevenson. Nagmamalaking pakilala ni Debbie sa lalaki, saka bumaling sa kanya. Daddy, siya po si Tito Raymart, papa siya ni William at nililigawan niya si Mommy. Kumunot ang noo niya. Tiningnan niya si Raymart na waring gusto niyang ipagkumpara ang mga sarili nila. Bahagyang natawa si Raymart sa sinabi niyo ni Debbie. Siya'y walang kangiti-ngiti. Naramdaman nito marahil na wala siyang balak makipagkaibigan dito. Kung kaya't unti-unti naglaho ang mga ngiti nito at naging formal ang tingin sa kanya. Finally, nakilala ko rin ang daddy mo, Debbie. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Pilit na pilit ang naging pakikipagkamay niya rito saka bumaling sa anak. Kainin mo na yung ice cream mo at baka matunaw. Naupo na si Raymart sa table nito at tahimik na kumain na ng ice cream habang sina Debbie at William ay panayang usap tungkol sa kung ano-anong flavor ng ice cream. Narinig niyang nakipagkwentuhan si Raymart kay Alondra. Kunway wala, hindi siya nakikinig. Ngunit bukas ang 2 tenga niya sa pinag-uusapan ng mga ito. Bahagya pa siyang napasimangot nang tumawa si Alondra sa joke nito. Nang hindi na makatiis ay tumayo na siya. We'll go. Sa kotse mo na lang ubusin ang ice cream mo. I'll pay for the cup para may uwi mo na yan. Ani niya sa anak. Daddy, bakit ka nagmamadali? Dahil po ba naghihintay si Tita Jennifer? Tanong ni Debbie sa kanya. Yeah. Yun na lamang ang naisagot niya. Bakit hindi mo pasagutin ang Raymart na yun? Mukha namang may sinasabi sa buhay. Sabi ni Tyrone kay Alondra nang makauwi na sila at nakapasok na sa loob ng kwarto nito si Debbie. Napipikon siya ngunit hindi siya nagpahalata. Sa halip ay tiningnan niya ito ng matiim, saka napangisi. Bakit ko siya papatulan kung meron naman akong mahahanap na mas mayaman pa sa kanya? May sarcasm na sagot niya rito. Halatang mas lalong ikinainis ni Tyrone na sagot niyang yon. Hindi na ako magtataka sa sagot mo. Inis na sabi nito sa kanya. Tiyakin mo lang na hindi maaapektuhan si Debbie sa kung sino man ang lalaking yun. Babala nito sa kanya. Dahil kapag napahamak ang bata sa kung ano-anong kalokohang ginagawa mo, malilintikan ka sa akin. Hindi ko ipapahamak ang anak ko. Ikaw siguro ang dapat kong pagsabihan ng ganyan. Dahil kung ano-anong sinasabi ng Jennifer mo sa anak ko. Inis ring sabi niya. Tiyakin mo lang na hindi mo sasaktan ang damdamin ng anak ko para lang sa babaeng yun. Mabuting tao si Jennifer at mahal rin niya si Debbie. Anito sa kanya. At sinasabi mong hindi ako mabuting tao dahil lang sa isang kasalanang matagal ko nang pinagsisihan? Naglapat ang mga bagang nito, saka parang nanunuring tiningnan siya mula ulo hanggang paa. May maayos bang babae na mas pipiliin ng pera kesa sa kanyang dignidad? Oo, isinakripisyo ko ang dignidad ko nang pumayag akong maging substitute sa pwesto ni ate. Pero that time wala akong choice dahil kailangan ni Papa ang pagpapagamot. Mangiyak-ngiyak na paliwanag niya rito. At labis kong pinagsisihan ang lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Pero hanggang ngayon bakit kailangan paulit-ulit mo pa rin isinusumbat sa akin ang mga kasalanang nagawa ko? Masaya ka na sa piling ni Jennifer, hindi ba? Dahil hanggang ngayon isang malaking kahihiyan pa rin sa pagkatao kong ginawa niyo sa akin. Sabi nitong naningkit ang mga mata. At walang kapatawaran ng lahat ng iskandalong ibinigay niyo sa pamilya ko. Kung hindi lang dahil kay Debbie, ayoko na sanang makita pang pagmumukha mo. Dahil bumabalik lahat sa akin ang mga nangyari. Pagkasabi niyon ay mabilis na siya nitong tinalikuran. Naiwan siyang hindi makagalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili sa iskandalong idinulot niya kay Tyrone. Nang tuluyang maglaho sa kanyang paningin ang sasakyan nito, naramdaman niyang pumatak ang kanyang mga luha.
Umaasa siyang kahit maging magkaibigan na lamang sana sila ni Tyrone alang-alang kay Devi ay magiging masaya na siya. Ngunit mukhang pati yun ay magiging malabong mangyari. Halos paliparin na ni Tyrone ang kanyang sasakyan. Iyon na napagbuntunan niya ng galit na kanyang nararamdaman. Paulit-ulit niyang naaalalang lahat ng sakit at kahihiyang ibinigay sa kanya ni Alondra. Hindi na siguro niya malilimutan ang lahat ng ginawa nito sa kanya. Mas lalong hindi niya na ito mapapatawad pa. Shit. Ilang beses niyang pinalo ang manibela. Nagpupuyo sa galit ang kalooban niya. Nang makarating sa bahay ay nakita niyang gising si Jennifer. "San ka ba nanggaling?" Halos paanas lamang na tanong nito sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit saka siniil ng halik sa mga labi. Mainit, maalab. Gusto niyang iparamdam kay Jennifer kung gaano siyang nagpapasalamat na dumating ito sa buhay niya. "Let's get married as soon as possible, Jennifer." Halos paanas lang nasabi niya rito.